Simulan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Yesus, Ikaw ang tinapay ng buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Binubusog mo kami ng mga mabubuting bagay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinila sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlang ang kamtin ang iyong paggiliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayo lagi sa Espiritu Santo. Sinang propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang lumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi nito, siya ay namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon, aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magbigay galang po tayo sa banal na ebanghelyo. Aleluya, aleluya. Nagbibigay kasiyahan, pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus,
Ano pong kababalaghan ang may pakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Very superficial talaga ang tingin, ang pagsunod ng mga tao sa Panginoon. Sumusunod sila sapagkat binusog sila. Ngayon, ang tingin nila kay Jesus siya yung bagong Moises. Ang Moises sa lumang tipan ay binusog ang mga tao nung sila'y nasa disyerto. Hindi sila nagutom. Nung makita nila si Jesus nagpakain, ito yung bagong Moises. Ito yung hinihintay natin. Kaya very innocent pa raw ang tanong nila, Panginoon, saan ka nagpunta? O saan ka nanggaling? So ganun lang, no? Just to open up the conversation. Pero ganun ang Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, ang pagpapakita o ang pagpapaliwanag o ang portrayal ni St. John kay Jesus. Meron mo ng milagro, pagkatapos ng himala ay yung turo. Kaya doon sa turo, palalanimin yung kahulugan ng himala. At dito nga yung the multiplication, kaya pagkatapos noon ay ito na. So Jesus did not show any bread. Jesus Himself is the bread of life. Ano ba ibig sabihin nito? Alam nyo, sa mga panahon ngayon, marami rin pero hindi ko alam talaga yung statistics ng mga namamatay before and after. Pero sa mga patay, 'di ba, sa mga funeral wakes, mapapansin natin na nandoon ng ataol or maybe yung urn, at doon sa ataol ay nakapalibot ang mga bulaklak. Now siguro that is one way of showing our sympathy to the family. Tsaka kung titignan din naman natin, the scent, the purpose of the flower, their scent and color is to cover up the scent of death. Flower symbolizes life, buhay. At pinapaligiran ng buhay na ito yung patay na nasa loob ng ataol. So that is para naman tignan natin ataol lamang, wala man lang mga bulaklak, mga signs of life. Parang it is so depressing to look at, diba? Ngayon, sa mga misa na dinadaos sa mga wake, nandun ang mesa, di ba? Doon sa mesa, nandun ang Eucharistia, the bread of life. So makikita natin yung contrast. There is death, and then there is life. And it's the highest, pinakamataas na uri ng buhay, ganap na buhay. Now, kapag, of course, isa rin sa mga binibigay na homilya ng pare ay, of course, nakasentro kay Jesus bilang Panginoon ng buhay. It is not, ang sentro naman ay hindi yung namatay, kundi lahat ay to get their attention to the offer of life, ang Panginoong Jesus. And then, isa sa mga
ino-homily rin ay yung tinapay ng buhay, the bread of life. At doon sa panalangin ay binabanggit doon na yung namatay, ang yumao, ay makakapiling ng Diyos. Doon sa kabila ay may Eucharistia din. Pero ang pinagsasaluhan ay hindi na yung tinapay, kundi si Jesus na muling nabuhay. So there is a Eucharistic banquet in the afterlife. So, simbolismo ito ng punong-puno ng buhay sa kabila. Now, ang pinaka-link natin doon sa kabilang buhay ay yung buhay na nandito nakasama natin, si Jesus. Di ba pag minsan nagpa-pop up yung mga, minsan huwag kayo magbasta-basta magkiklik ng mga links. Kasi minsan may mga link na na galing sa mga hacker. Pero minsan, di ba, sa mga ganoon, click this link, no? Para daling ka doon sa isa. Now, ganon din ang Panginoong Jesus. He is our link. At pero ako'y nagtataka rin. Ninahanda namin yung ostia, tinitingnan namin yung bilang ng mga magsisimba, yung mga dadalo sa misa, sa patay. Kapag siyempre marami, so we expect na baka marami ang tatanggap. Pero minsan, ang dami kang prepare, minsan tatanggap lamang 2, 3 lang. They may have the reason, baka may dahilan sila kung bakit hindi tumanggap. Pero whatever that reason is, sinasabi ng pare, ito si Jesus, ang tinapay ng buhay. Pero di ba pag ganoon, narinig natin yon, and it is based also on the scripture. Dapat pa nga mag-unahan, di ba, sa pagtanggap. Kasi yun ang buhay eh. If we believe it, that is life. Pero wala. Ilan lang ang tatayo, ang iba nakaupo. Maybe they may have again other reason. Pero minsan nakakalungkot din naman yon. Kasi ito na nga. Pero siguro kung maglalabas ako ng, maglalabas tayo ng mga pagkain, o ito, mga hamburger, kain kayo. Ay, ako siguro marami, agawan niya. Halos lahat kukuha. Hindi lamang yung kukuha pa ng 3 para may maiuwi sa bahay. Pero ito na mismo, the bread of life. Kaya nga, bukas makikita natin yung karugtong ng gospel na ito. Kung ilan yung mananatili alagad ni Jesus. Ilan pa rin ang susunod sa Kanya matapos niyang ipaliwanag na siya yung tinapay ng buhay. Makikita niyo, kukunti na lang ang matitira. Kaya siguro ganun din na napapansin ko, kakaunti lang kasi parang hindi attractive eh. Ito si Jesus, ang tinapay ng buhay. Siguro maaaring ang tingin ko baka hindi pa lumalalim yung pananampalataya para tanggapin yung mabigat na pananalitang iyon. Kailangan pa rin talaga ng biyayang ng pagtanggap. Amen. Inanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng ipinangakong langit. Sa bawat dalangin ang ating tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinalalakas ng Eucharistia sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Marapatin mo na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon yung paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay na iyong anak ng loob mong aming katuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang pag-ahin ng Mesiyas, ang mamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salong tanan sa piging na iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel sa langit, pinagbubunya naming walang humpay ang iyong kaluwalhatian. Santo, Santo, Santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at kalis nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis namin Santo Papa, ni Francisco naming Obispo, ni Noli na katuwang na Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Buong pag-ibig nating dasalin ang panalangin turo ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming tulad sa tukso at iadya mo kami. Sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang tinapay ng buhay, nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan, mapapalad ang mga tulad nating tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin at ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tungayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkalumong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nandog na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.